barangay sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea dahil niwala raw ito sa economic zone ng Pilipinas. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Ayun mismo talaga, oh. Di ba? Kahit anong ulit natin, wala tayong ibang makita na ibig sabihin doon sa sinabi ni Rodante Marcoleta. Hindi ito pinalampas si Senador Panfilo Lacson. So atin yung Kalayaan Island Group. And Pag-asa Island is a barangay of the Kalayaan Island Group Municipality o Palawan, province of Palawan. This is the only inhabited barangay in the Kalayaan Island Group. Biruin mo, isa ka sa nakatira doon, tapos maririnig mo si Marcoleta. Sabi ni Edgar DP, mga bayad na tsinador, kaya ipagkakanulo ang kapwa Pilipino. Oho. And it is ours. Ang Kalayaan Island Group ay binubuo ng 7 isla at 2 bahura na sakop ng lalawigan ng Palawan. Ang land area nito mahigit 88 hectares, kaya ito ang pinakamalaking munisipalidad sa bansa. I-connect ho lang natin mga kababayan, yung mga napabalita ho dati, na ang Palawan, yung malalaking mga lupain ay binibilin ng mga Chino o ng mga Chinese, yung Palawan, mga bossing. Pag-connect-connectin natin, yun dyan sa Palawan, no? Total nabanggit naman na yung Kalayaan Group ay malapit doon sa Palawan. Kung maalala nyo ho, mga boss chipamo, sir, merong lumabas na balita dati na parang ang sinasabi ng China is ang Palawan ay sakop dati ng kanilang bansa. Ang Palawan ay kanila dati, mga bossing. Diyan ipapasok mo din yung 9-dash line. Mamaya pag-uusapan natin yung 9-dash line, ha? Ngayon, yung mga balita na siguro may mga 1 taon na ang makalipas, na merong mga Chinese na bumibili nung mga kalupaan doon sa Palawan, malalaki. 'Di ba? Talagang yung mga malalaki. At ang sabi pa dito sa balita na ito, yung mga iba daw doon, yun yung mga nakakuha ng mga peking, mga birth certificate para makabili. Ngayon, mga boss chipamo, sir, ano lang ang sasabihin niyan? Ito, kapag kayong dumating yung punto, talagang ipinush na nila yung mga ibinabalita nila na ang China, na ang Palawan ay dati daw po sa China. Ano sabi nila? Ito, meron kaming mga dokumento, meron kaming mga titulo nitong Palawan na talagang sa amin. Yung naratibo nila, mga bossing, papunta na ho dun eh. Di ba? Sabi ni Joker, pinagpipilitan nila na ang Palawan at Kalayaan parte ng Hainan na sobrang layo. Oo, no? At ang ipanglalaban ho yata ng mga yan, para masabi na kanila yung Kalayaan at yung Palawan ay yung 9-dash line nila, mga bossing. Diba? Ang dali lang. Sasabihin nila, ito, may mga titulo kami, tignan nyo nga. So sa amin talaga ito. Kaya delikado ho talaga yung mga kumalat na balita na yung bulto-bulto o libo-libo na mga nakakakuha ng birth certificate ang mga Chinese doon sa Davao, delikado po yan. Bakit to? Kasi kahit ano pwede na nilang gawin eh. Pilipino na din sila eh. May birth certificate ka, ibig sabihin, Pilipino ka, pwede kang bumili lupa, pwede kang magkalisensya, lahat-lahat ho. Ubra na, mga kababayan. Tuloy. Sa Pag-asa Island, may nakatirang halos 400 residente at nakatatag dito ang isang barangay. Ang buhay ng mga taga-Pag-asa hindi nalalayo sa buhay ng maraming Pilipino na nakatira malapit sa dagat. Pero sila araw-gabi nakaharap sa banta hatid ng mga barko ng China na abot tanaw lamang nila. Kaya hindi nagustuhan ng mga taga-Pag-asa Island ang sinabi ni Biruin mo yun? Doon ka nakatira, Proud kang Pilipino. Proud kang Pilipino. Doon ka nakatira. At sinabi na nga na tayo ang may karapatan dito. Tapos yung isang senador natin,
parang ang gusto paalis. O alis na kayo dyan, give up na natin yan. Di ba? Kasi walang coordinate yan or et cetera. Hindi sakop ng EEC natin yan. Marcoleta, We were offended. We take offense for what he has said kasi parang anong silbi ng bayan namin? Anong silbi ng mga makikinig ng mga bayan namin? Na kumbaga, they have already given up yung greener pastures elsewhere in the country just to stay there, bringing their kids. isang resolusyon ang isusulong sa Sangguniang Pambayan sa Kalayaan sa Palawan sa susunod na linggo para ipatanggal sa record ng Senado ang mga sinabi ni Senador Rodante Marcoleta. Itinatanggi niya na naman, di ba? Itinatanggi na ni Marcoleta. Grabe. Kaya po pala ang lakas ng loob ng mga nagsasabi na yung pagiging abogado ni Marcoleta lowest point, mga bossing. Dahil dito, Diyos ko. Tayo ho, mga kababayan, sa pagbablog ho natin, mga boss chief sir, ni isa, no, wala pa tayong binawi. Si Marcoleta nakakailang bawi na ho Ganyan ho. Ganyan ang katutunghayan mo kapag ka ikaw ay yung tipo bang hindi naman talaga, alam mo, yung walang mga basihan yung mga pinagsasasabi mo, magiging laban bawi ka talaga. At yan yung mga nangyayari sa mga DDS. Lilinaw ng mga eksperto, hindi naman easy ang batayan kung bakit teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Island. Yung sinasabi nila na parang ang pinapalabas nila, kiniklaim natin ang Kalayaan Island Group dahil parte siya ng exclusive economic zone. Mali po yun. Kaya atin yan ay matagal na nating na-occupy yan at trinato bilang parte ng ating bansa. Sabi, kung dati ho, mga kababayan, yung mga bayani natin ay talagang ipinagpapatayan po yung ating mga kalupaan. Etong si Marcoleta, i-give up natin. Di ba? Na atin daw ho talaga. Atin. Sino po nagsasabi? Si J. Batumbakal ho, mga kababayan. Di ba? Maritime lawyer. Membro ng Congress si Marcoleta yung pinasayan. So, dapat alam niya, the West Philippine Sea refers to our maritime zones. Ang maritime zones natin, 200 nautical mile from our archipelagic basin, plus the territorial sea of our islands outside the 200 nautical miles. Klaro yun. Basahin niya lang yung batas. Maraming batas na raw, domestic at international, ang nagpatunay ng teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Islands. Domestic at international ho ibig sabihin loob at labas ng bansa natin pinapatunayan na atin ang mga isla na yan. Ang Presidential Decree 1596 na nalagdaan ni dating Pangulong Marcos Sr. na nagdeklara sa Kalayaan Island Group bilang teritoryo ng Pilipinas. Kinilala rin ng United Nations Convention on the Laws of Mga DDS, isip-isip naman. No? Kung tama pa ba yung mga sinusuportahan niya yung mga tao, mga senador. the Sea o UNCLOS ang pagsaklaw ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group. At ito ang basihan ng Republic Act 9522 o ang Archipelagic Baseline Law of the Philippines kung saan bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan. Alam nyo mga kababayan, simula pa lang ko nung nakaupo si dating Pangulong Duterte, na-realize ko na talagang sumusubok na sila Sumusubok na sila na lahat ng sitwasyon ay maging pabor sa China. Lagi ko sinasabi, pati po yung mga paglagay-lagay ng mga tarpaulin doon sa mga footbridge mga kababayan, na nakalagay ay Pilipinas, probinsya ng China. Ako naniniwala, paano pakalat nila ho yun? Bakit? Subukan natin yung mga Pilipino, kung uubra ba sa kanila,